sa lahat. Nakaranas ng severe turbulence ang isang eroplano na bumabiyahe pa Singapore. Naalog ang buong eroplano. Ang ilang pasahero humampas sa baggage cabin. Isa ang nasawi at may 30 na sugatan, kabilang ang 5 Pinoy. Ang iba pang detalye sa balitang yan, maya-maya lang. Magandang umaga, ngayong May 22, kasama ang buong puwersa ng News 5. Narito na ang mga umaaksyong balita. Ihatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Senado nananatiling solid sa gitna ng balasahan. Senator Bato de la Rosa nakunan pang emosyonal pero kasama pala sa mga nag-ouster kay Senator Big Zubiri. Umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China. Panahon pa raw ni dating Pangulong Noynoy Aquino epektibo. Panukalang amyendahan ng rice tariffication law, aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara. Sa kabila ng bagong variant ng COVID, maliit pa rin daw ang banta sa Pilipinas. Dengue, mas pinoproblema pa ngayon. Pinoy gymnast Carlos Yulo ready na raw para makaginto sa 2024 Paris Olympics. At viral ngayon, Mala Magician sa galing sa paglalaro ng billiards. Matapos ang isang buwang investigasyon, natuklasan na rin ang naging mitsa ng sunog na sumiklab sa parking lot ng NAIA. Ayon sa Bureau of Fire Protection, dahil sa upos ng sigarilyo, kaya't natupok ang nasa 19 na sasakyan. Aabot sa 20 million pesos ang halaga ng nasunog na ari-arian. Inaalam pa kung sino ang may pananagutan sa insidente. Para naman po bigyan tayo ng karagdagang detalye sa balitang yan, makakausap natin ang tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection na si Fire Senior Superintendent Annalie Atienza. Magandang umaga po sa inyo, Superintendent Atienza. Magandang umaga po, Ms. Ruth. Pakikwentuhan lang po na kami dito sa naging resulta ng inyong investigasyon na itong sigarilyo pala yung pinagmula ng sunog dyan sa NAIA parking lot. Siyempre po, after nung ating investigation conducted, the Directorate for Intelligence and Investigation came up with the final findings nga po nitong insidente natin. Kung saan, ayon po sa kanilang walkthrough sa area with science-based fire scene evaluation na ginawa, considering the effects of the fire doon sa burned materials natin or yung mga equipment which is the vehicles na nasa area. Ganun na rin po yung sinasabing careful scene reconstruction at analysis ng mga sworn statements of witnesses. It was found out also pala with the presence of physical evidences which is yung mga cigarette butts. So it was concluded na the source of ignition came from this sinasabi nating discarded lighted cigarette butts. Tapos, Superintendent, yan na po yung parang kumalat kasi naalala ko rin nung araw na mismo na yan na nangyari yung sunog, sinasabi parang posibleng grass fire, no? Tapos yan na po yung talagang kumalat. Yung dati po kasi sinasabi baka nanggaling sa kotse. Opo. Yes po, those were the probable causes nung time na yon. But since na-find na po natin ngayon itong findings nga at napag-alaman with the presence of itong mga upos ng sigarilyo doon mismo po sa area ng parking and right there mismo kung saan yung nakikita nating origin of fire. So itong upos ng sigarilyo dahil nga po present na rin at that time yung elements of fire, considering nandyan na yung oxygen, nandyan din yung fuels natin, yung mga grassy area, yung ating yung mga vehicles na nandoon. With the upos ng sigarilyo, yung ember niya, yung baga niya. Plus, malaking factor po yung malakas na hangin at that very moment. So dahil nga po ito ay parang pugon na nag-feed ng hangin. Kaya
directly po na affected or na-ignite yung mga damo doon sa area at naitulak palalo nung wind natin. Ma'am, paano po kaya yung pananagutan dyan? Halimbawa, may CCTV po ba? Tapos kung matukoy po ba yung kung sino yung nanigarilyo? Can you tell us about that? As to specifically sino po yung liable dun sa particular sigarilyo, it's still trying to find out right now. However, sa CCTV nga po, wala po tayong nakitang person doon sa area na yon at hindi po siya nahagip ng ating mga CCTV footages. So yan po ang ating maibabahagi po muna as of this moment. But in terms of liability, kasi parang private po ata yung operator niya. Kung sakali may pananagutan po ba sila? Pag nalaman po natin yung kanilang kakulangan sa fire safety measures po, maari po. But as of now, yun pa lang po ang ating nakuha from the Directorate for Intelligence and Investigation, ma'am. Update na lang po dun sa mga naapektuhan, 19 cars, tama po ba? Tapos parang 20 million pesos. But in terms of claiming insurance, kung sakali, pwede po ba yan sa ganitong dahilan? Or Yes po, pinagmula ng ma'am. sunog? Oo. Mag-secure lang po sila ng fire incident certificate from the Bureau of Fire at pwede naman po silang mag-claim sa kanilang insurance companies. Huli na lang po, paalala na lang din po sa ating mga kapatid tungkol dito sa nangyaring insidente na ito. Yes, ma'am. Patuloy pa rin po tayo sa pag-remind, pagpapaalala, at pag-educate ng ating community when it comes to fire safety. Lalong-lalo na po ngayon na mainit pa rin, although panakana ang ulan natin sa paligid. Patuloy po sana tayong makibahagi sa ating mga programa sa Bureau of Fire Protection. Ganun na rin po sa ating mga kaibigan from the media sa pagpapakalat po nitong kaalaman na ito. At in any emergency po, sana po i-dial po agad-agad nila sa 911. Maraming pong salamat kay BFP spokesperson, Senior Superintendent Annalie Atienza. Posible nang bumalik ang mandato ng National Food Authority na magbenta ng murang bigas. Aprobado na kasi sa Kamara ang panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara, pasado na ang panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law. 231 mambabatas ang bumotong pabor, 3 ang tumutol habang isa ang nag-abstain sa House Bill No. 10381. Sa ilalim nito, ibabalik ang mandato ng National Food Authority na magbenta ng murang bigas para mapababa ang presyo nito sa merkado. Pero yan ay kapag nagdeklara lang ng emergency ang kalihim ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng rekomendasyon ng National at Local Price Coordinating Council. Kung sakali, pwede lang magbenta ng NFA rice sa mga kadiwa center at iba pang outlet na accredited ng DA at Securities and Exchange Commission. Nakasaad din sa panukala na kung walang local supply ng bigas, papayagang mag-angkat ang gobyerno. Ang Makabayan Bloc na bumotong tutol sa panukala, iginiit na hindi makatutulong ang patuloy na pag-aangkat ng bigas. Sa kabila raw kasi ng pag-i-import, nananatiling mataas ang presyo nito. Sa ngayon, naglalaro na sa 50 pesos hanggang 66 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas sa merkado. Bukod dyan, nalulugi rin daw ang mga magsasaka. Hindi raw pag-amyenda ang dapat gawin, kundi dapat ibasura ang Rice Tarification Law. Ang kinakailangan ay ibasura ito at palakasin ang lokal na produksyon ng bigas, palay at iba pang agrikultural na produkto. Ang kailangan natin upang maabot natin ang food security at self-sufficiency, kailangan ding magbigay ng sapat na suporta at subsidyo ang gobyerno sa ating mga magsasaka. Hinikayat naman ng Kamara ang Senado na magpasa ng parehong panukala sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Naunang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na handa siyang i-certify as urgent ang panukalang amyendahan ang Rice Tarification Law. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Inamin na ni Senate President Cheese Escudero na siyang pasimuno sa pagpapatalsik kay dating Senate President Mig Zubiri. Humingi naman ng paumanhin si Senator Bato de la Rosa sa pagpirma sa resolusyon kahit tinuring siyang malapit na kaalyado ni Zubiri. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte.
Umiiyak-iyak pa noong Lunes si Senator Ronald De La Rosa habang nagsasalita si Senator Mig Zubiri nang magbitiw siya bilang Senate President. Pero kahapon, inamin ni Senator Bato na kasama pala siya sa mga pumirma sa resolusyon para palitan si Zubiri. My commander, I'm so sorry. We lost the war. Napaiyak ako dahil being a good soldier, ang gusto ko sabihin kay Migs doon is, sorry boss, I failed to win the war for you. Ikinagulat naman niya ni Zubiri. Hinakap mo pa yung asawa ko. Di ba? Parang, wow, ba't niyo pa hinakap ang asawa ko? I'm in shock. But sige lang, ganun talaga ang politika, di ba? I mean, there's no permanent friends, only permanent interests. Medyo masakit. Masakit. Pero okay lang. Paliwanag naman ni Bato, hindi naman talaga dapat siya pipirma. Pero mas nangibabaw daw ang una niyang pangako sa mga kapartidong senador na solid dapat sila sa pagboto. Among us three magkabats na PDP senators, we forged a covenant na majority wins. In every voting situation, in this case, nangyari sa silang dalawa talaga ay nag-decide na sumuporta kay Senator Jesus Escudero. Ako ay naiwan. I want to stay with ayaw ko sana. Pero yun nga, may usapan kami. Inamin din naman ni Senate President Jesus Escudero na siya mismo ang bumuo ng resolusyon para palitan si Zubiri. Dahil daw yan sa ilang senador na diskumpiyado na sa dating Senate President. Sinimulan ko makipag-usap dahil marami naman at that time na may mga agam-agam. Nilinaw naman ni Escudero na walang kinalaman ng palasyo o si House Speaker Martin Romualdez sa balasahang nangyari. Yan ay kahit nagkita-kita sila sa isang event noong Miyerkules, isang araw bago niya binuo ang resolusyon para palitan si Zubiri. Ngayong araw, nagkatakdang mag-caucus ang mga senador para selyuhan ng chairmanship at puna ng nabakanting posisyon sa 6 na komite na iniwan ng mga nag-resign na kaalyado ni Zubiri. Para sa mga komiteng walang pang chairperson, sabi ni Escudero, ang vice chairman muna ang mamumuno sa mga bakanting posisyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Naungkat sa pagdinig ng Kamara kahapon tungkol sa Gentleman's Agreement ang isa pa umanong lumang kasunduan, ito naman sa ilalim ng Administrasyong Aquino tungkol sa Ayungin Shoal. Ito raw ang dahilan kaya pagkain at tubig lang ang gusto ng China na ihatid ng Pilipinas sa mga sundalo ng BRP Sierra Madre. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Biglang lumutang ang pangalan ni dating Defense Secretary Voltaire Gazmin na kalihim ng Department of National Defense sa administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino sa pagdinig ng Kamara kahapon tungkol sa kontrobersyal na umano'y Gentleman's Agreement ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Abril nang aminin ni Duterte na nagkasundo nga sila dati ni President Xi na panatilihin ang status quo sa paghahatid ng pagkain at tubig sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero paglilinaw ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea, hindi si Duterte ang pasimuno niyan. Tinuloy lang daw nila ang lumang kasunduan na pinasok umano ni dating Defense Secretary Gazmin sa China noong 2013. The status quo at the Ayungin Shoals, where BRP Sierra Madre, a dilapidated warship which has served as a Philippine military outpost in a low elevation reef since 1999, was in a 2013 commitment of former Defense Secretary Gazmin to the Chinese Ambassador Ma Keqiang that he would only deliver food and water to the Marines stationed at the vessel. Nilinaw naman ni dating Defense Secretary Delfin Lorenzana na walang impormasyon tungkol sa kasunduan na binigay sa kanila si Gazmin. Noong 2021 lang din daw sila nagpadala ng repair supplies sa BRP Sierra Madre para ayusin ang barko. Pero giit ng mga mambabatas, inilalaban pa lang kasi sa International Tribunal ang 9-dash line claim ng China noong panahon ni Aquino. Panahon na ni Duterte lumabas ang 2016 arbitral ruling na pabor sa atin. Kaya tanong nila bakit pumayag pa rin si Duterte na panatilihin ang lumang kasunduan.
we can't help but express our surprise po. No? In 2016, when the arbitration ruling came out, explicitly saying na meron pa tayong exclusive sovereign rights over exclusive economic zone, hindi po binago yung supposed status quo. Paliwanag naman ni Mijaldea. Because Thank you, we Mr. were Chair. towards a different direction at that time. How can we attain a good relationship with China, no? Even with the decision at hand? It was something that the former president was saying, I have this decision now. I can carry it. Para mas mabigyang linaw ang issue, balak ipatawag ng Kamara sa susunod na pagdinig si dating Secretary Gazmin. Iimbitahan din ng Kamara si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na unang nagsiwalat tungkol sa umunoy gentleman's agreement. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pumalo na ng 9.5 billion pesos ang pinsala sa agrikultura na dulot ng El Nino. Ayon sa Department of Agriculture, bigas ang pinakaapektado ng El Nino. Umabot na ng 4.6 billion pesos ang lugi rito. Mahigit 160,000 hektarya ng agricultural land ang nasira dahil sa matinding tagtuyot. Sa kabila nito, sinabi ng DA na mas mababa ang naitalang pinsala ng El Nino sa inaasahan ng ahensya. Umaasa raw silang hindi natataas ang lugi ng mga magsasaka dahil malapit nang magsimula ang tag-ulan. Sa ngayon, patuloy pa rin nakararanas ng mataas na mainit o ng mainit na panahon ang malaking bahagi ng bansa. Sa heat index forecast ngayong araw, posibleng pumalo ng 46 degrees Celsius ang damang init sa Virac, Catanduanes, Rojas City, Capiz at Butuan City sa Agusan del Norte. Susunod, 7 taong gulang na bata sa Cebu City, latay ang inabot matapos pagpapaluin ng kanyang tiyuhin. 5 Pinoy kabilang sa mga sugatan matapos makaranas ng turbulence ang isang eroplanong pa-Singapore. At mga hayop sa Mexico, bakit nga ba sunod-sunod na natatagpo ang patay? Yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Hindi magpapatupad ng travel ban ng Department of Health. Yan ay sa kabila ng pagsulpot ng bagong mga variant ng COVID-19 at pagsipa ng mga kaso nito sa ibang bansa. Ayon sa ahensya, walang scientific basis ang paglalagak ng travel restrictions. Patuloy naman daw ang monitoring nila sa mga bagong kaso at bagong mga variant ng virus. Nito lang ay nag-report ng 3 bagong variants ang World Health Organization. Pero sa ngayon, nasa low risk ang lahat ng rehiyon sa bansa. Mula May 7 hanggang 13, nakapagtala ng higit 870 bagong kaso ng COVID sa bansa. It's disturbing but we should not be alarmed because it's manageable. Wala tayong sinasabing lockdown, wala po. Normal lives pa lang, tayo pa rin. Kailangan lang natin mag-ingat. Kaugnay naman ang balitang yan, makakausap natin live si Department of Health Assistant Secretary Albert Domingo. Asek Domingo, magandang umaga po. Good morning, Jeff. Magandang umaga sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig. Okay, Asek, umpisan lang ho natin, 877 cases from May 7 to 13. Para lang po mas maunawaan natin yung level ho ng increase. Bago po ba ito, ilan yung average cases ng COVID na naitatala ho natin sa bansa? Yeah, actually, Jeff, tinitignan natin yung bilang ng increases. Ang problema kasi pa nag-compare tayo ng before to now na maliit lang yung number na sinisimulan, baka maging alarming yung dating ng percentage. Linawin ko, pag tinignan mo yung math, hinahanap ko na yung data ngayon and I will give you the number. The number from before, May 7 to 13, is 489, no? So pag kinompute pa, yung average number is 69, papunta ng 125. Pag kinompute mo yung increase, lalabas 81%. Does that mean we should be alarmed, Jeff? The answer is no, because the base number is 89. Maliit pa rin.
So yung 125, maliit pa rin siya. Hindi siya tulad ng Singapore na on a per day basis, ang kanyang average is 3,700. So no, there is no need for alarm. Okay. So despite nga yung sa binanggit ninyo na 80% na increase, hindi dapat maalarma dahil nga maliit yung base number na pinanggalingan, ano? Pero meron ho bang kaiba? Yes. Meron ho bang kaibahan dito sa mga bagong kaso ng COVID na naitatala? Sabihin na natin in terms of symptoms o saan ho ba ito mas naitatala? Meron ba specific area? Yeah, actually, sa worldwide, yung data, yung KP2 variant, yung nakikita nilang pinakamalaking porsyento, particularly sa United States, at hindi siya bagong-bago. Winter pa lang. Nung sinabing winter, wala naman kasi tayong winter. Mga panahong December until February, nakita na yan sa United States. Nung huli tayo nagkaroon ng sequencing update, which was March, wala tayong pwedeng nakikitang KP1 and KP2 sa Pilipinas. So hindi siya nakapasok sa Pilipinas, and even if makapasok siya, based on US CDC data and WHO, yung mga symptoms are all mild. Pero ito yung pag-usapan muna natin, itong increase nga sa bansa natin, ano, dun sa mga bagong cases, so meron hubang kaibahan doon sa mga dati na nating naiulat Wala na tayong COVID? napapansin. Right, Jeff. Wala tayong napapansin na kaibahan dun sa mga parang increase ng cases sa atin. Anong basis natin yon? Pag tinignan natin yung ating hospital capacity, as of May 12, most recent data, 11% lang ng dedicated COVID-19 ICU beds ang occupied. Kasi yung mga non-ICU beds, nasa 13% lang ang occupied. Kayang-kaya ng ating mga ospital at hindi ko apalo, hindi tumataas yung bilang ng mga na-hospital, which means the characteristics of COVID-19 circulating in the Philippines, number one, they are low, and number two, they are mild. Pero ito ho, yung mga naitatala, kanina nabanggit nyo na, yung ibang mga bagong COVID variant, ano, particular dito sa Singapore, hindi ba to cause for concern? It's not a cause for concern, Jeff, because the Singapore Ministry of Health itself did not require masks. They're just saying wear masks, and yun yung advice ng Department of Health Philippines, kung sila ministry tayo department, we're saying the same thing. Wear your masks properly. It's not about requiring, it's actually about proper use and just being alert. Pero ASEC, will this warrant kaya yung pangangailangan sa panibagong vaccine ng COVID? Coronavirus family, kung saan kabilang yung COVID-19 virus, ganyan talaga yung natural behavior niya. If we will simplify the explanation, yung spike protein, yung pangkapit ng virus. Kasi pag hindi niya kayang kumapit sa mga cells natin, binabago-bago niya, naghahanap siya ng pandikit. Ngayon, until makuha niya yung pandikit na yun, ibang tanong pa kung malala siya. Do we need a new vaccine? We don't know yet at this point because our data are showing na wala ngang increase in severity. And the current vaccines that we have used, yung ating primary series plus yung boosters, meron pa rin yung effect sa atin. The immunity may not be direct to the new variant, pero meron pa rin yung residual effects na nagpaprotekta sa atin. Our hospital data shows us na konti lang ang severe, which means in-effect pa rin yung mga vaccines natin. Okay, huli na lang po, ASEC, nabanggit nga ho ng DOH, mas nag-aalala pa kayo dun sa pagtaas ng bilang ng mga kaso ng dengue. Ano ba yung mga paghahanda ng ahensya? Yes, thank you. Actually, doon kami mas concerned, no? Parang bumaba ang ating dengue cases by 3%, pero we are not parang pag-resting because papasok pa lang yung rainy season natin. Historically, alam natin from data na pag dumami na ang buhos ng ulan, dumadami ang tubig at ang pugaran ng lamok. So we have to be careful. Of course, number one, information dissemination because the real solution to dengue is to stop the mosquitoes, patayin ang mga lamok. So ano ba yung mga paraan? Maglinis tayo. Ngayon yung traditional na panahon na maglinis, itaob ang mga pwede pag-ipunan ng tubig. At number two, gumamit tayo ng self-protection measures. Mga long sleeves, mga natatakpan yung balat natin, and also yung mga insect repellent lotion. Nasa kamay natin ang proteksyon laban sa dengue. Okay, maraming salamat po sa oras ninyo, DOH ASEC Albert Domingo. Naniniwala ang Philippine National Police na may mga pulis din na nagsisilbing bodyguard at escort sa mga VIP. Sinabi yan ng PNP matapos mabisto ang 2 miyembro ng Special Action Force o SAF na sangkot sa iligal na racket. Paglabag kasi sa kanilang rules and regulations ang ganitong kalakaran.
Isang malalim na investigasyon na ang ginagawa ng PNP tungkol dito, kabilang sa mga aalamin kung meron bang matataas na police officials ang sangkot sa racket na bodyguard for hire. Baka we're just opening a can of worm dito, kaya po mas malawak po ang pinagagawa pong investigation po ni Chief PNP to determine kung meron pa po bang other staff personnel providing security detail na unauthorized po. Definitely may alam po yung mas mataas po sa kanila at pinayagan po silang pumunta po at mag-provide po ng security services doon po sa mga Chinese nationals po. Naospital ang isang bata na 7 taong gulang matapos paulit-ulit paluin ng kanyang tiyuhin sa Cebu City. Yan at iba pang balita sa probinsya sa Frontline Report ni John Aroa. Paninigaw at sunod-sunod na hampas. Ganyan ang sinapit ng 7 taong gulang na lalaki mula sa kanyang tiyuhin. Naawat ng iba nilang kasama ang tiyuhin sa paghahampas pero patuloy pa siya sa paninigaw at panduduro sa bata. Nangyari yan madaling araw noong Linggo sa barangay Labangon sa Cebu City. Agad dinala sa ospital ang bata na nagkaroon ng malalim na sugat sa likod at nagkalagnat pa. Arestado naman ang kanyang tiyuhin. Base sa investigasyon, nag-ugat ang galit ng tiyuhin dahil inaway umano ng biktima ang kanyang pinsan na anak ng suspect. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang suspect na nakakulong na ngayon. Nahaharap siya sa kasong child abuse. Kumakain ng pananghalian ang 4 na grade 5 students ng Sinalo Malaki Elementary School sa Alfonso, Cavite. Nang mahulog sila sa septic tank sa loob ng kanilang paaralan. Ayon sa Alfonso Police, biglang gumuho ang konkretong upuan na nasa ibabaw ng septic tank. Nadaganan ng debris ang mga bata. Walang tubig at 7 talampakan ang lalim ng septic tank na matagal nang abandonado. Agad dinala sa ospital ang mga bata. Dead on arrival ang isa sa kanila habang sugatan ang 3 niyang kaklase. Yung isa ma'am, isa sa mga bata, siguro yung sa kanyang sa mga injuries na natamo niya doon, yung siguro yung sa debris na bumagsak sa mga bata. Kasi ano yun ma'am septic tank, medyo may ano ma'am diba may konting concrete doon. Yun yung isa sa mga nakaano sa kanya, pagkabagsak. Pinuntahan namin ang eskwelahan pero sarado ang mga classroom dahil walang klase. Sinubukan ng News 5 na kunin ng panig ng pamilya ng mga biktima pero tumanggi sila magpa-interview. Ayaw ding magkomento ng lokal na pamahalaan sa nangyari. Hati ang katawan ng rider na ito matapos siyang mabangga ng isang van sa Pamplona, Camarines Sur. Naiwan sa kalsada ang itaas na bahagi ng kanyang katawan habang ang ibaba naman ay napunta malapit sa poste. Ayon sa Pamplona Police, ipinirada ng rider ang kanyang motorsiklo sa gilid ng kalsada para magtinda ng puto. Dito na siya nasapo ng van. Nakaladkad pa ng ilang metro ang biktima. Sa investigasyon lumabas na nakatulog ang driver ng van. Nakipag-areglo ang driver sa pamilya ng biktima. Aakuin niya ang gastos sa pagpapalibing sa biktima at babayaran ang nasirang motorsiklo. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5. Sa pulse video ang naranasang severe turbulence ng mga sakay ng eroplano na papuntang Singapore. Sa video, kita ang takot ng mga pasahero nang biglang umalog ang eroplano. Sa lakas ng turbulence, nagbagsakan pa ang gamit ng mga pasahero. Galing London, United Kingdom ang eroplano ng Singapore Airlines. At papunta sana ng SG nang makaranas ng turbulence. Sa mahigit 200 sakay ng eroplano, isa ang patay habang 30 ang sugatan. Kabilang dyan ang 5 Pilipino. Dahil sa insidente, napilitang mag-emergency landing ang eroplano sa Bangkok, Thailand. Wala pang update sa lagay ng 5 Pinoy. Nangako naman ang Singaporean Airlines na magbibigay ng tulong sa mga biktima. Di lang dito sa Pilipinas, damang matinding init mga kapatid sa bansang Mexico nga. Namamatay na ang mga hayop dahil sa heatwave. Sa ulat ng local media, sunod-sunod natagpuan ang mga patay na hayop sa gitna ng tag-init. Ang mga unggoy nga raw sa mga gubat ng Tabasco bigla na lang nahuhulog mula sa puno.
Nang suriin, heat stroke ang ikinamatay ng mga hayop. Mahigit 80 unggoy na ang natagpuan na patay doon. Itinuturing pa namang vulnerable species ang howler monkey sa listahan ng International Union for Conservation of Nature. Bukod sa heat stroke, nakitaan din ng malnutrition at dehydration ang mga hayop. Kaya naman ilang volunteers ang nag-iiwan ng pagkain at mga pag-iinuman ng tubig para di basta-basta magutom at mauhaw ang mga hayop. Susunod, Pinoy gymnast Carlos Yulo ready na para lumaban sa 2024 Paris Olympics. Basketball napalitan na raw bilang paboritong sport ng mga Pinoy. At batang nahilig sa ibang klaseng cool, kinagiliwan ng netizens. Tuloy-tuloy lang ang paghatid namin ng balita at impormasyon dito sa Frontline sa umaga. Handa nang lumaban sa 2024 Paris Olympics ang Pinoy gymnast na si Carlos Yulo. Kakauwi lang ng bansang Olympian matapos humakot ng ginto sa torneo sa Uzbekistan. Nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Matapos maghari sa Asian Artistic Gymnastics Championship sa Uzbekistan, nasa bansa na ulit ang Golden Boy sa gymnastics na si Carlos Yulo. Mag-aalas 7 ng gabi lumapag ang eroplanong sinakyan ni Yulo sa Maynila mula sa Istanbul, Turkey. 4 na ginto ang inuwi ni Yulo mula sa torneo. Nagsimula yan sa pagkakapanalo niya ng kanyang unang ginto sa all-around apparatus, na sinundan ng kanyang 3-peats sa floor exercise. Kumubra pa siya ng 2 ginto mula sa vault at parallel bar. Come on now! Finish! Stay! Ito na ang huling kompetisyong sasalihan ni Yulo bago ang Olympics. Kaya para sa kanya malaking boost ito sa kumpiyansa niya habang papalapit ang Summer Games. For sure po marami pa din naman pong kailangan trabahuin and practicein pa po. Pero sa performance po na napakita ko and na-perform ko doon sa competition, nakaka-boost po ng confidence yun sa akin and ready to fight na po ako this time. Kasama rin sa palaro ang kapatid ni Kaloy na si Carl Eldrew na lumaban naman sa Juniors Division. Nanalo rin ng ginto sa vault event ang nakababatang si Carl at tinalo ang mga pambato ng Kazakhstan at Uzbekistan. A bit surprising po kasi hindi ko po talaga inasahan yung ganong pangyayari and kinakabahan po talaga ako. Di rin po naging madali yung naging competition niya kasi marami din po talagang malakas. And sa edad niya po na ganun, nakaka-proud po dahil nung edad ko na ganun, hindi naman po ganun yung skills ko po. So super happy and proud po ako sa kanya po. Sa pangunguna ng mag-utol na Yulo, nakuha ng Team Pilipinas ang 2nd pwesto overall sa 11 bansang sumali sa torneo. Nakakobra ng 5 ginto, 6 na silver at 3 bronze ang bansa. Tanging China lang ang mas marami ang naipanalo. Kasunod niyan lalong tumindig ang paniniwala ng Gymnastics Association ng bansa na may iuuwi ni Kaloy ang 2nd Olympic gold sa kasaysayan ng Pilipinas. I think Carlos would be the one to get the medal. I think even 2 medals. Wow, Yeah, the Olympics. yeah. Is that the goal? Gold, of course. Ngayong nasa Pinas na siya, locked in na si Yulo para sa kanyang Olympic training camp. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Naniniwala ang Pangulo ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF na naungusan na ng volleyball ang basketball bilang #1 sport sa bansa. Giit ni PNVF Chief Tat Suzara, ebidensya niya ng dami ng nanonood sa iba't ibang liga ng volleyball.
Ilang sold-out games ang naitala nitong nakaraang mga linggo, kasunod ng playoffs ng Premier Volleyball League at Final Four ng UAAP. Dagdag pa niya, pampamilya raw ang sport at pwede sa lahat ng edad. Inaabangan naman ngayon ang hosting ng bansa ng ABC Challenge Cup sa katapusan ng buwan. From sports to another sports Yan. din ulit. Isang pool ang trip ng isang bata sa San Felipe, Zambales. Kakaiba ito. Kakaiba, pero imbis kasi na swimming na pool, ha? Ito, billiards. Doon siya nagpakitang gilas. Ito, ang batang si Eren. Bata talaga. Kaya kayo mga netizens, Jess Ruth, binansagan siyang Eren Bata Reyes. Swak na swak, ano? Oo. 5 years old pa lang, pero marunong nang mag-8 ball si Eren Pedrido. Sabi ng uploader na si Nick Raganas, balak lang niyang maglaro ng billiards mag-isa nang humirit ang pamangkin na sumali. Pinagbigyan lang daw niya maglaro si Eren, pero laking gulat daw niya nang makitang may talent ang bata. Wala naman daw sa pamilya nila ang nagturo kay Eren na maglaro. Talagang magaling lang yung bata, no? Pero mayroon daw bilyaran kasi ang tatay ni Nick, yung nag-upload, malapit sa kanilang bahay. Posibleng dito daw, nagpa-practice si Eren at doon na din siya natuto at gumaling at dumediretso siya pagkatapos mag-aaral sa school, kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang galing na to si Eren Bata Reyes. Oo, malupit. Oo nga. Tapos ang late lang niya, no? Kasi minsan parang kailangan medyo umangat ka ng konti dun sa table. Nakakapag ano ba kayo? Pero tingnan natin pag laki pa niya, no, kung ano yung magiging adjustment niya. Pero nakakaaliw. Sige, ang liit na bata, pero magaling kumuntirya. Alam mo maganda, gusto ko magkakilala sila ni Efren Batiman. Mag one-on-one sila ni Eren. Sana Maganda mangyari yan. yun. O, malay mo Tingnan maging natin. professional player yan. Bago tayo magtapos, batiin lang muna natin Ano? ang Bakit? ating Ano meron? ka-frontliner ng happy birthday! Yes! Di pa ganyan ba? May pakik? Yes! Thank you. Thank you. Yay! Happy Happy birthday! birthday, Andres! Paano yung sayo? Hindi, unang birthday bilang kapatid. Dapat ikaw ang sumayaw. Well, siyempre, bago pa lang ako kami dito ni Ruth, ako natutuwa ako. Maraming salamat sa inyo dahil maganda, mainit na welcome at sana magtuloy-tuloy. Ilang taon pa, sabayan natin si Jess, 7 days a week. Wow! Sino ba yan? Hindi sa lahat, sa mga boss natin, of course, kay President Guido, Sir GRZ, kay Ma'am Luchi, Ma'am Grace, sa lahat ng bumubuo ng News 5, TV5, maraming salamat po sa inyo. Yay! Happy birthday! Thank you, mga staff. Make a wish. Make a wish. Game. Pikit tayo. Pikit. Thank you. Maraming salamat. Lord, thank you so much. Thank you. Mga kapatid natin. Gabi, naiiyak naman ako. Joke lang. Ang tanda na natin dito, Tips. Thank you. Happy birthday! Thank you. Susunod na Good Morning, kapatid. At yan po ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa umaga.